At ng lipunan, marami pa rin ang hindi tumatanggap sa LGBTQIA+ community. Paano mo haharapin ang diskriminasyon sa araw-araw? Isa pa, sa kabila ng pag-unlad ng lipunan, marami pa rin ang hindi tumatanggap sa LGBTQ+ community. Paano mo haharapin ang diskriminasyon sa araw-araw? Thank you so much. Alright, first and foremost, I do believe that our society, the Philippines, is not yet reaching the development it needed. That is due because to the lack of education, the illiteracy in the youth. That is why most of the people doesn't have the idea what it's like to accept us. So how will I navigate and deal with discrimination? Simply, that stay true to myself. And my advocacy right now is to showcase the young LGBT to choose authenticity, to not hide in their shadow. Because as long as you show your true color, your true personality, the people around you will love you regardless of your gender. And in this society, where it's prevalent of discrimination, we will stand out, we will show our rainbow color. Because at the end of the day, we are who we are, and we are loved by our friends, by our family, and by ourselves. Because we believe that the LGBT people are inevitable. Thank you and good evening. Thank you so much, candidate number 11. Next, we have candidate number 9. So, si Bini Ayan na naman nandito na naman tonight. Congratulations, candidate number 9. So, you're, Na-pressure ako sunod si Iro. Ay, iyo? Sa likod na lang ikaw ibutang. Taw na lang. Okay, your question number is number 4. Halabaon din ninyo. Kaya ko man ang halata. Okay. Okay, your question is, may mga nagsasabi na hindi daw kailangan ng SOGI Equality Bill dahil sa pantay-pantay na ang karapatan sa batas. Ano ang masasabi mo dito? May mga nagsasabi na hindi raw kailangan ng SOGI Equality Bill dahil pantay-pantay na ang karapatan sa batas. Ano ang masasabi mo dito? Good evening, ladies and gentlemen. SOGI, to all the people who don't know SOGI Bill is an equality bill. Not just only for us LGBT, but also all the people in the community. And the question goes like this. SOGI Bill, hindi na raw kailangan ang SOGI Bill o Equality Bill dahil pantay-pantay na ang karapatan sa batas. Why we? Kung hindi na kailangan ng SOGI Bill, why we the LGBT always fighting for our rights every single day? Why the other people, the marginalized sector, are always fighting to survive each and every single day? That's why there are a lot of people dying from poverty, from killing, rape, or other social issues that our country is facing today. Kung hindi kailangan ng SOGI Bill, dahil pantay-pantay na ang batas, dahil bakit maraming tao ang naghihirap, bakit maraming tao ang shouting for justice kung pantay na ang batas. That's why we are here today to show you that the SOGI Bill is really needs. Because every single day we are fighting for our rights. The discrimination, criticism of the society we are facing every single day. So let's stand together, break barriers, and create a world where gender should never be a limitation to everyone's dreams and aspirations. Good evening. Nauuhit siya, iyok sa tiyo. So, Bini Ayan na. O, hulat anay anak na hataason ang mic. Huwag ka kaya kainin. O, hulat lang, ada na. Sabi ka naman sa dahalang kaunang mic. So, pick your number.
Thank you so much, Bini Ayan. So your question number 5. Wala pa man. So your question is, dito ka na. Okay. Paano mo maipapakita na ang pagiging LGBTQIA+ ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na dapat maipagmalaki? Wow. So, ulitin ko. Paano mo maipapakita na ang pagiging LGBTQIA+ ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na dapat maipagmalaki? For me, may papakita ko na may pagmamalaki ang LGBT po sapagkat sila ang may pagmamalaki niyo po ang LGBTQIA+ sapagkat kami ay masipag, matulungin, kami ay tumutulong sa aming pamilya upang mabuhay. Dahil sa ngayon, kami na nagtataguyod sa aming pamilya. Yun lamang po at maraming salamat. Anak, ibilin mo, May, kami sunod pa. Iyo. Thank you so much, candidate number 7. And definitely but not the least, candidate number 10. So, Bini So your question number is number 3. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong makipag-usap sa mambabatas, anong panukalang batas ang iyong isusulong para sa LGBTQIA+ at bakit ito mahalaga? Ulitin ko. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong makipag-usap sa mambabatas, anong panukalang batas ang iyong isusulong para sa LGBTQIA+ at bakit ito mahalaga? I believe ko, bibigyan ako ng pagkakataon maisulong ang batas ng LGBTQIA. Ang respeto. Bakit? Kasi maraming mga tao, mga nag-discriminate sa mga tao kasi like mga bakla, tomboy kasi bakla daw tomboy, wala namang ganyan ginawa yung Diyos. Tapos ang gusto lang namin mga bakla at tomboy, respetuhin kami. May tinatawag tayong ikatlong lahi. And I thank you. Thank you so much. Kakaulo rin sinda para